Mapagpalang araw po, no? Ah, Naalala niyo pa po yung impeachment kay Sara Duterte, anak ni Rodrigo Duterte ng Davao, kaibigan ng AOJC na si rapist manyak Apollo Cariong Kibuloy. Anong ginawa ni Sara po? Ay sa pinalalabas ng balita kung paano siya naglustay ng pera ng taong bayan. Pagkatapos nagsumiti po siya ng mga resibo sa COA, ayon sa COA, hindi totoong tao o hindi nag-exist yung mga nakapangalan doon. To be sure, dinala na sa PSA para malaman kung totoo silang tao, meron silang record ng birth. Wala. Kaya po yung kongresista may nabuong mga impeachment, 3 grupo, umabol yung pang-4. Kanya-kanya ng grupo po yun eh. Merong mahaba, merong pinaiksi na mga impeachment, meron naman yung pang-4, ibang klase naman niya, parang per individual. Ang sabi ni Manong Johnny Enrile, dating Senate President yun eh, yung impeachment, pagtanggal sa posisyon ng mga impeachable elected officer mula sa presidente, vice president. Alam nyo, ang isang impeachable vice president, mas maganda nga yun eh. May impeach siya para doon niya ipaglaban yung kanyang katwiran. Kasi nga, sa Senado at saka sa Kongreso, binababoy niya. Aten siya, pag pinanunumpang ganyan, ayaw sumampa. Akala mo, Diyos siya. Nailabas na lahat ng ebidensya at nakita kung paano niya waldasin yung pera na pinakikitang mga resibo ay mga bogus. Ngayon, sinasabi naman niya, naghahanda naman yung kanyang abogado, yung kanyang team, upang ipagtanggol siya sa impeachment. Pero nakapagtataka kung ganun na rin lang ang sinasabi niya, bakit itong si Senate President Escudero ng Bicol, ibang klase rin dito eh. Alatang-alatang kampon ni Satanas. Ang daming dakdak ng dakdak. Sinabi na nga ni BBM nung minsan sa kanyang ano ba ito? Na imbestiga ng mga reporter. At sabi niya,
pwede kong utusan ng Senado kung hihiling si Escudero. Si Francis Escudero, asawa ng artista. Yung magandang artista ng Channel 7. Sabi ni Bongbong, kung hihiling siya ng request para sa investigasyon na ba naka-break sila, pwede, sabi ni Bongbong, bibigyan ko siya ng otorisado. Pero hindi ko pwedeng pangunahan nyo, sabi ni Bongbong. Nagsalita na nga si Bongbong Marcos, bakit itong Escudero na ito? Kaya ko sinabing kampon ni Satanas. Ninanakaw na ni Sara ang pera ng taong bayan. Di mo malaman sa demonyo yung Escudero na ito eh. Ang sabi niya dati, nakakaano po talaga. Bilang ako, pangkaraniwang mamamayan lang, bayad ng bis. Tapos wawaldasin lang ng mga nasa posisyon. Siyempre, nakakaano po talaga. Pakinggan po natin si Mike Abe. Si Mike Abe, dating tauhan ni Apollo Carrion Kibuloy doon sa SMNI, ano po? Pero umalis ito sa kanya. Tingnan natin. Yung mga sinasabi ni Escudero at sinasabi ng marunong sa batas kagaya ni Atty. Mac Makalintal. Sige po, ayan na natin silang magpaliwanag para maturuan tayo. Grabe po ang debate, opinyon at mga idea ng mamamayang Pilipino, hindi lang po ng mga politiko, hindi lang ng mga abogado, iba-ibang sektor ng ating lipunan tungkol sa controversial na impeachment ni Vice President Sara Duterte at yung pong pagkabitin o nabibitin sa Senado. Kasi po talagang matindi ang paniniwala ng Senate President Escudero na hindi sila dapat madaliin. Hindi nila magagawa ngayon ang impeachment trial. Okay? Dahil nga daw sila ay nakareses. Ganun pa lang Senado. Pag nakareses talaga sila, wala na pwedeng gawin. At ngayon ang sinasabi, hindi lang po June, July na talaga. July na po ang sinasabi. At second Congress na, ibig sabihin, hindi kayang gawin ngayong 20 o 19 Congress bago matapos ang June 30, ang term ng 12 senador at ng iba pang mga congressman. Lang sa trabaho ang Senado sa June 2. Hindi ko alam kung paano dito, baka ito si Senate President Escudero na malagay din sa balag ng alangan. Baka mapalitan ito, baka makodita ito sa pagbabalik sa June. Kasi taong bayan ang nagsasabi. Doon sa survey, 41% pabor sila sa trial o impeachment kay Sara Duterte. At yung impeachment na yan ang magbibigay daan para magkaroon ng pagkakataon maidepensa, maipagtanggol ng Vice President ang kanyang sarili sa mga aligasyon at kaso dito sa article of impeachment na ginawa ng Kongreso. 240 na o 215 congressman ang nag-endorse at complainant ng article of impeachment against Vice President. Yun ang tamang proseso. Pero ang katwiran lang ng Senado ay nakareses sila, kaya hindi sila pwedeng magtrabaho. Yan po yung iniisip natin. At nagbabago-bago rin ang statement ni Escudero. Sabi niya wala na silang panahon ngayon dahil nakareses na, dapat ay sa June na. Pero ngayon hindi na naman Ang sinasabi sa July na, after State of the Nation address ni Pangulong Marcos, 20 Congress na yun.
Yan ho yung technical at legal issue na naman. Pwede bang makialam ang sa 20 Congress ang mga bagong senador bilang mga senador judge dito sa impeachment trial na ito, impeachment, article of impeachment na ipinail ng Kongreso ngayong 19 Congress. Yan po yung isang issue. May mga abogado katulad ni Atty. Macalintal na sinasabi, hindi pwedeng talakayin ang impeachment sa 20 Congress na ipinail ngayong 19 Congress dahil iba na ang mga congressman nun. At iba na rin ang mga senador. Iba kat ang sinasabi ni Senate President pwede raw. So ayaw talagang magtrabaho ng Senate President sa ngayon para sa trial. Pinaninindigan niya. Kahit na mayroong paliwanag din ang iba ng mga abogado at mga senador tulad ni Dirlon, pwedeng ang Senate President ay umapila sa Malacanang at mag-request ng special session para talakayin ang mga nabinbin ng mga panukalang batas at saka itong pagkumbi ng impeachment trial o impeachment court. Hindi rin ginagawa at ayaw din gawin ni Escudero. Ang kanyang paniniwala, nakaresist na sila, ang trabaho nila sa June na. Kaya ako sinasabi na sa July na daw ito kasi nga ho wala ng panahon. Dahil kasi pag nag-umpisa sila ng June 2 sa kanilang pagbabalik after 3 months na kanilang bakasyon, ano bang gagawin nila? 10 days pa yan ang proseso. Talagang gustong-gusto ni Escudero dumaan sa proseso. Proseso na 10 days bago sila makagawa ng rules, bagong rules, papalitan ng rules ng impeachment court. At marami pang mga gagawin. Bibigyan din ng another 10 days o 15 days ang parte ng kampo ni Duterte para masagot yung mga article of impeachment na ipinail ng mga congressman. So mauubos na po yung natitira sa trabaho ng 19 Congress na magtatapos, inuulit ko, ng June 30. June 30 yung 12 senador tanggal na. Tapos na ang kailang termino. Yung iba dyan, re-electionist, yung iba tatakbong local. So wala na. Tapos na ang term nila sa June 30, paano pa magtatrial? Kaya ngayon, ginajustify ni Escudero na ang hirap paniwalaan, kaya nga siya binabatikos, kasi ang sinasabi niya, sa July na. Dahil July, magre-resume yung bagong 12 senador. Sasama doon sa dating 12 senador. At after ng State of the Nation Address, last Monday ng July, ang laging sona ng Pangulo. After nun, doon pa lang, maaaring August or September. Kasi meron pang budget deliberation. Kailangan talakayin din yung budget. For 2026 naman. Lalong gipit, lalong maraming trabaho sa pagpasok ng bagong Congress 20 Congress na sinasabi. So kayo, anong inyong tingin dito? Ayaw ba ni Senador Escudero ng trial? Umiiwas ba ginagamit ba niya ang technical at legal issue para hindi sila magtrabaho ngayong recess? Ang sinasabi ng saligang batas, sa oras na matanggap ang article of impeachment na ipinail galing sa Kongreso, impeachment process yan, dapat kaagad aksyonan ng Senado ang impeachment. Dahil kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. Sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, sumunod tayo sa saligang batas para walang problema. Nagawa na nila ang kailang trabaho, na i-transfer na ang article of impeachment. Bakit ang Senado ay ayaw gumalaw dahil nakareses sila? Wala naman nakalagay sa saligang batas na kapag nakareses hindi na pwede magtrabaho. Yung pong recess kasi, yun ay kanilang rules lang. Yun ay kanilang calendar lang sa kanilang taon-taon na ginagawa. Wala sa saligang batas na sila may recess ngayong panahon ito. Yung recess, gawa lang yan, policy lang yan, rules lang yan ng Senado at Kongreso. Ang sinasabi ng saligang batas, basta merong article of impeachment, dapat magkaroon ng trial. Yan po eh. Kaya ako talaga sabi ko nga sa inyo, matindi ang bungguan dito. Baka nga ako, pagdating ng June, baka maging taglit pa dito si Escudero. Baka masipa itong Senate President pa. Kasi hindi niya nagampanan. Alam naman natin ang mga senador, gusto nilang sumunod sa ating mga batas. Pero kung hindi gumagalaw ang liderato ng Senate President, anong gagawin ng mga senador? Kaya baka huwag tayo magulat kung mayroong mag-move sa kanilang pagbabalik by June na magpalit ng leadership ng Senado dahil kasi dito sa controversial na impeachment.
Kasi itong hindi po pagtatrial ngayon, lahat tayo ay biktima. Yung naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani kasalanan ni Sara Duterte ay biktima sila. Ang kampo ni Duterte, biktima rin. Kasi ng tamang pamamaraan na ang kanilang panig, ang kanilang side ay maipagtatanggol nila sa trial. Makakounter nila ang mga bintang sa kanila ng article of impeachment galing sa Kongreso kung binibigyan ng pagkakataon ng kampo ng mga Duterte, Vice President. Pero dahil nga sa walang trial ngayon, lahat biktima. Yung taong bayan, yung prosecutor, Kongreso, at yun pong akusado. Yan ang malungkot dahil sa ayaw ng Senate. So sabi niya ni Mike Cabe, biktima. Sa akin mas lalong biktima si Juan de la Cruz. Bakit po mas lalong biktima yung taong bayan? Harap-harapan po, winawaldas ang pera ng taong bayan. Yung nagwawaldas, mayayaman. Yung winawaldasan, mahihirap na nga. Ninanakawan pa. Oo, pare-pareho lang biktima. Pero mas masakit sa side natin, mga mahihirap. Ang ginagawa ng mga politikong mayayaman. Sila naman yung nambibiktima. Itong Escudero na ito, kung sa susunod tatakbo yan, ibasura nyo na yan. Paano kung nanalo sa midterm na ito? Puro mga bata ni Duterte. Kagaya ng pabago ng utak ni Escudero. Nung araw sabi niya June 2. Tapos June 30. Ngayon July. Yan, nanonood ba kayo ng balita? Paiba-ibang utak. Ibig sabihin may tama na. May sayad. Demonyo ka. Si Escudero ng Bicol. Wala kang hawa sa aming mga mahirap. Ang alam mo lang yung kayong sarili mong interes. Palibasa, alagad ka ni Duterte. Napakawalang yan nyo po. Inuunan nyo pa sarili nyo. Marami na nagsalita. Meron pang oras. Sabi nga ni Bongbong Marcos, mag-request ka lang Pipirman niya. Puro kareses, puro kareses. Demonyo. Alam nyo, talagang nakakagigil ito Ako hindi ko naman binoboto yan kahit kailan Pero kayo mga bumoto, mag-isip kayo. O ano, nabudol kayo ngayon. Yung pera natin, ninanakaw ni Sara. Kung nanonood kayo ng Quad Committee, at doon nabulgar lahat. Kanda matay-matay yung kanyang mga staff. Pwesyo pa hospital. Sa kakasinungaling. Lalo siyang naluloblob sa kasinungalingan. Napanood yung mga staff niya? Dahil sa pagsisinungaling, ngayon nagkanda hospital sila. Pinakulong pa. Pero ang tatapang ng sikmura. Kababaeng tao. Walang puso. Kung may puso man, ang laman si Satanas. Tuloy, Mike. President na sila ay magtrabaho dahil nakareses
Yun lang ang issue dyan eh. Sinasabi lang na walang panahon. Wala eh. Kung sinasabi niyong walang rules, ay di gumawa na kayo ngayon. Anong ginagawa pa niyo? Ay ang balak pala nila, pagdating sa June 2, sa kailang pagbabalik, doon palang sisimulan ang pagbalangkas ng bagong rules, impeachment rules. So ngayon pala, wala talagang ginagawa dahil recess sila. Let's imagine, kailangan ng taong bayan ng trial. Pero ngayon ay hindi sila makagawa ng rules para sa pagsisimula ng impeachment. Ang kanila sinasabi, sa June pa kami babalik. Doon pa lang kami mag-uumpisa. Ano mang pagbabago sa rules, doon pa lang namin gagawin. Ano mang gagawin at ano mang aming plano, doon kami mag-uumpisa sa June 2. Huwag niyo kaming asahan ngayon. Yan ang parang gustong palabasin ng Senado. Ang lupit, di ba? E taong bayan yung naghahanap ng development at galaw sa ilalim ng saligang batas. Alin ba ang matimbang? Ang sinasabi ng saligang batas o yung sinasabi ng Senate President? Dahil sila'y nakareses. Ano ang sinasabi ng saligang batas? Proceed. Dapat tuloy ang impeachment, ang trial. Kasi meron ng article of impeachment. Pero sinasabi ng Senate President, sandali, nakareses kami. Sino dapat masunod? Ano ang puntong legal doon? Ano ang dapat sundin? Constitution o yung prinsipyo ng Senado at Senate President? Wow! Please like and share ng video ito. Ito, pakinggan na po natin yung COMELEC lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Election lawyer ito. Tingnan nyo po ha. Magaling ito. Ang kanyang paliwanag tungkol sa impeachment ng demonyong Sara na magnanakaw. Attorney, so mukhang ano na nga talaga, paano yun? Mukhang mature na talaga ang Senate at mukhang wala nang mangyayari. Ano kung tingin niyo yung mga pwedeng scenarios? Doon sa impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang pero matatransfer sa new Senate? Ganun Yes, para hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So, yun nga. So, hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila.
5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan, baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na yung 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat nilang ipagpatuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, ano ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay ang may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case na ito, ang Senado may sariling rules. Hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin lang ang rules of court in suppletory character na pwede sila magbuging basehan nila yung rules of court. Pero dito, may sariling rules ang Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yun. Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbing mong mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 ng Senate Rule 44, all matters and proceedings pending in the present Senate shall be deemed terminated upon the creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never, dapat before June 30 talagang matapos and mag-special session. Yes, para itong panahon ito, at least meron pa silang February, March, April. Yung Senate present, ngayon yon 19th Congress. After ng election is 20 Congress na. Yan pong sinasabi ni Atty. Mac. Ngayon, nasa 19th Congress pa tayo, pero sa next election, kung sino man, 20 Congress na po. Yan ang pinapaliwag ni election lawyer Romulo Macalintal. Okay, tuloy, attorney. Mga 4 months pa. At palagi ko naman sa loob ng 4 na buwan, ay baka matapos nila yan. Hindi naman siya parang minamadali, sir. Hindi naman. Oo, may time naman yan eh. Tsaka, mahaba rin naman yung mga articles of impeachment na ginawa nila. 7 articles yan. At tsaka mangyayari kasi yan, bawat article pagbubutuhan nila. So matapos ang mga hearing, tatawagin ng presiding officer ng mga senador, o Senator A, how do you vote for Article 1? Anong boto mo sa Article 1? Guilty or not guilty? Article 2, tatanungin naman sila. So, alin man doon sa article na yon na mapatunayan guilty si Sara, matatanggal siya. Pero kung kahit isa lang doon, pero kung lahat ng articles masabing not guilty, wala siya, hindi siya matatanggal doon. So bagay, more than enough time, ka-erap naman parang gano'n. Oo, yung kay-erap, halos sa halos 1 buwan lang, 2 buwan lang yun eh. Hindi masyado nagtagal yun eh. Kaya palagay ko kayang-kaya yan kung sisimulan agad nila. Kasi definitely, kung new Senate na after June 30, papasok na din yung sinasabi ninyo na, yun nga, pangalawang impeachment. Hindi pwede. Yes, kapag nagkaroon ng panibagong Senate na silang didinig, para lalabas na bago ito as if presented for the first time. Yung kasi yung phrase na yun ang Yung sinasabing within a year, isang impeachment lang. Limbawa, hindi tinala kayo ngayon sa 20 Congress after ng election, tatalakayin mo, the same year yan. Ano tayong year ngayon? Bawal sa saligang batas na pag nag-impeach ka ng 2 beses sa loob ng 1 taon, kailangan taon-taon isa lang.
So, mangyayari, talo yung mahirap na ninakawan ng mayaman. Tuloy, Atty. Mac. Nasa rules na medyo delikado ron as if presented for the first time. At saka yan, ay nilinaw din yan at tinanggap yan ng ating Korte Suprema sa kaso ng Javier versus Senate at saka yung Garciliano versus House of Representatives na talagang sinight yan ng ating Korte Suprema na dapat ito ay susundin ninyo ito dahil sa kayo mismo ang gumawa ng rules na yan na lahat ng mga proceedings ninyo ay terminated upon the termination of your Congress. Okay. And kapag in-insist pa rin yun, pwedeng mag-Supreme Court. Yes, oo. May magandang dahilan si Sara para siya ay magpunta sa Korte Suprema. So, yan ha. Si opinion ni Mike Abe, narinig nyo rin yung paliwanag niya. Narinig nyo rin yung paliwanag ni Atty. Romulo Macalintal. Kung hindi kayo naniniwala kay Mike Abe sa kanyang opinion, eto, lawyer lawyer sa election ito. Si Atty. Macalintal. Kaya dito makikita natin, itong demonyong si Escudero, ang puso nito may itim. Kasing itim ni Satanas. Doon sa Gawa 26, 18, sabi ni Jesus kay Pablo, mula sa kadiliman, mula kay Satanas. Kaya yung puso ni Escudero, madilim. Kay Satanas yan. Kaya huwag nyo nang iboboto sa susunod yan. Tandaan nyo, kumakampi siya sa magnanakaw. Ang daming mga rason. Pero yung mga paliwanag, pwede pala. O sinong paniniwalaan mo? Yung tatlong nagpaliwanag o yung isang nagpapaliwanag na maitim ang puso? Isa, laban sa tatlo. Sabi ni Bongbong, mag-request ka lang, pipirmahan ko. Di tapos na. Total, sinasabi naman ni Sara, hinahanda ko na yung aking mga abogado. Di, para malaman kung guilty o hindi siya guilty. Yan ang hinahanap ng mga taong bayan na ninakawan. Oy! Si Escudero, alagad ni Satanas. Di naman po ako galit. Unang-una, bawal po talaga magalit. Pero nakakagalit talaga. Saka nakakitang iba-ibang petsa sinasabi ni Escudero Walang isang salita. Ganito na lamang po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? I-share nyo po ito. Huwag nyo iboto yung kay Duterte. Bumoto kayo bago muka. Baka sakali, makahukay tayo ng ginto sa kanila. Yung mga bumabalik, chupi. Sige, ganito na lamang po. Ayan, nakangiti na ako. Bye-bye.